I hope you're having an amazing day. I am Rebecca Nervay Silva, your real estate salesperson, and welcome to my channel. Today, nandito ako sa isa sa mga subdivision dito sa Pampanga, which is Solana Zaragoza Subdivision. This subdivision is located sa Barangay Sapalibutan, Angeles City, Pampanga. At kung ikaw ay interested na magtingin ng properties or mag-invest ng property dito sa Pampanga, I hope makatulong itong video na ito. So, sobrang excited ko today dahil ito yung updated video natin for 2024 ng isa sa kanilang 7 model units, which is yung Isabela Grand. So, nasa harap tayo ng kanilang Isabela Grand. Isabela Grand has a minimum lot area of 156 square meters and livable, yung floor area niya ay 167 square meters. It has 3 bedrooms, 3 toilet and bathroom, at 2 vehicle covered carports. So, wag na natin patagalin. Tara, simulan na natin. Ay, wait, by the way, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Facebook account, Facebook page, please pa-follow and like and click that subscribe button para lagi kang updated sa aking mga latest na video. Tara, simulan na natin. So, Solana Zaragoza Subdivision, yung kanilang mga model houses are inspired by Spanish architectural design. Kaya mapapansin nyo po, yung kanilang mga design sa facade, yung frontage nila, mayroon silang mga wall tile cladding na parang bricks yung kanyang itsura. And dito sa Isabela Grand, this is the facade or frontage, meron tayong around 3 to 5 meters setback. Ganyan na siya kapag ito turn over. Dito sa frontage, pwede ka magpalagay ng coffee table and chairs. Tapos, pwede ka din magpatanim ng mga plants or magpa-landscape parang ganito. Tapos, move on lang ako. So, dito sa second floor, makikita nyo, yung buong second floor po na yan, may balcony siya. Tapos, dito sa baba naman, massive yung window na gamit nila. Sliding glass window. Tapos, sa taas, yung fixed window. So, tara, move on tayo sa ibang part ng outdoor. So, dito naman sa area na to, kaya ako sinabing to vehicle covered carport. Kung, for example, yung mga sasakyan nyo po ay compact SUV or MPV, pwede dito. Tapos, pwede tayong mag-park dito ng 2 sedan. And then, yung kanilang flooring pala ay concrete na din. Paved yung kanilang flooring. Di mo na kailangan ipasemento pa. So, less na ma-hassle ka. Tapos, move on lang ako sa part na to. Covered yung kanilang carport. Maganda yun para sa mga sasakyan. Tapos dito sa part na to, naka-tiles lang din siya. Tapos may 2 electrical outlets dito. May nakaabang dito na outdoor light, saka outdoor light din dito. So, punta tayo dito sa kabilang side. Dito sa side na to, meron tayong 1.5 meter setback. Meron siyang faucet dito. Perfect to kapag magdilinis tayo ng mga sasakyan. Dito sa part na to, meron tayong exhaust. Yan. Mamaya papakita ko kung para saan yan. Tapos, nandito pala yung ating back door or access door. Steel door yung kanilang back door access door. Lever type door handle and steel door jump din. Tapos, meron tayong elevated na 5 inches na step. So, isa sa magandang feature kapag meron tayong backdoor access door, para kapag may tinataguan ka sa sala, pwede kang dumaan dito kasi ito yung kitchen area. Pero yon, kidding aside, maganda yan kapag may bisita sa harap, pwedeng dito ka na lang dumaan. Tapos, another 1.5 meter setback din dito. Yan. So, meron tayong setback dito. Plain lang siya dito sa likod. Punta tayo sa kabilang side. So, dito naman sa portion na to, nandito yung kanilang lanay area. So, meron tayong 2 panel sliding glass door with screen. Tapos, dito sa part na to, naka pebble washout siya, no? Medyo parang siyang may platform. Tapos, may accent na rin yung ating flooring dito. So, mention ko na lang din na merong nakaabang dito na outdoor light. And then, dito naman is 2 electrical outlets din. So, yan. Tapos, move on na tayo sa kanilang indoor, sa loob. Tara. So, meron lang tayong pathway dito, no, going sa ating main door. So, ang cute lang nito kasi parang may entrance talaga na, yan, may poste dito, tapos naka-wall tile cladding. Ang ganda. Tapos dito, medyo kakaiba yung main door kasi, di ba, usually pag main door, it's either facing that direction or dito. Pero ito, nakapaslant siya. Tapos, ang maganda dito, yung kanilang flooring, naka-pebble washout na rin. So, hindi mo na, if ever na gusto nyo pong ipa-tiles, pwede din. Pero kapag to-turn over siya, naka-pebble washout, pag magpa-park ka dito, covered. So, pag, for example, umuulan,
park ka dito, pagbaba mo ng sasakyan, pagpasok mo, covered ka pa rin. By the way, yung kanilang ceiling ay metal deck din, concrete slab yung second floor kasi natin. Tapos, bago tayo pumasok sa loob, i-mention ko na lang din yung ating mga ginamit dito. So, steel door na may design siya, white paint finish, lever type door handle, and steel door jamb. For example, medyo mas gusto nyo more secure pa, pwede kayong magpadagdag ng mga security locks dito. So, tara, check natin yung loob. So, pagpasok natin dito sa loob ng Isabela Grand, malawak siya. Dito, straight lang siya, open concept. Tapos, naging partition lang yung sa staircase. Tapos, dito yung ating kitchen area. Pero bago tayo pumunta sa mga parts ng bahay, mention ko lang po, yung kanilang ginamit dito na flooring ay 60 by 60 centimeters dimension yung ceramic floor tiles. Ang height nasa 9.5 feet, which is yung standard height. Tapos, ano na rin siya, metal deck yung ating ceiling. Tapos, paint na rin siya ng white paint finish. By the way, guys, gusto ko lang pong i-mention na this is the dress-up model. Ibig sabihin, yung mga set dito, dining set, living set, furnitures, fixtures, appliances na nakikita nyo po sa video are only part po ng kanilang dress-up model. Hindi po yan kasama kapag ita-turn over. I'll try to mention kung ano lang yung mga kasama. But this is a fully finished po na model house. Ibig sabihin, painted ang walls, flooring nakataos natin, may kisame yung ating ceiling, tapos livable na kapag ito turn over. So dito sa area na to, move on tayo sa ating isa sa mga favorite spot natin, yung living area. So this is the living area, kasha yung 2-seaters, another 3-seaters dito, and meron tayong side table na pwedeng ipalagay. Nandito yung ating window na massive, sinabi ko kanina, overlooking yung ating facade. Check ko lang kung nasaan yung mga electrical outlets para may idea tayo. So, may 2 electrical outlets dito. Tapos, another 2 dito. Tapos, meron pa siyang isang parang blank lang na lalagyanan ng electrical outlets for additional pa na electrical outlets or mga LAN cable kung gusto nyo palagyan po dyan. Tapos, move on tayo dito sa kabilang side, which is yung ating dining area. So, kasha dito yung 6-seaters. Perfect to sa starting na family or family of 6. Very nice. Talagang, alam mo yung feeling kapag nandito ka, yung kapag kakain kayo dito ng family, talagang bonding, sharing ng stories, ganyan. So, napakaganda ng itsura dito sa Isabela Grand. So, gumamit lang sila dito ng 6-seaters. Pero just in case na mas madami pa kayo or may event kayo sa bahay, pwede yung gamitin to kasi ito yung ating lanay area. So, na-mention ko kanina na 2-panel sliding glass door with screen na rin siya. Pwede nating i-open kapag may event. Tapos, mention ko na lang din na meron dito electrical outlets. And bago tayo pumunta sa second floor, may mention ko, since nandito na rin ako, dito sa kanilang staircase, meron siyang, dito, storage area. Kasama na po ito kapag ito turn over. Yun yung maganda dito kasi kapag ito turn over nila, hindi mo na kailangan magpagawa or magpa-install ng storage area kasi meron na silang naka-prepare. So, very plain lang yun dito, white paint finish. Tapos, bago tayo magtuloy-tuloy sa staircase, punta muna tayo sa ating kitchen na nandito sa area na to. So, tuloy-tuloy lang natin yung video. So, pagpasok natin dito sa door, bubungad sa ating yung living area and dining area. Dito sa part na to, nandito yung ating kitchen area. So, tapos staircase. So, dito sa kitchen, L-shape yung kanilang kitchen. Meron siyang mga base cabinet which is included kapag ito turn over. Meron ditong space, perfect for refrigerator kasi meron 1 electrical outlet doon. Tapos, may shelves dito. Nandito yung ating 2-panel sliding glass window na may screen na rin. Ang galing kasi, for example, may bisita kayo or may ginagawa kayo dito sa kitchen, nakikita nyo yung tao sa labas or bisita or may paparating na tao dito sa loob ng bahay. So, ang galing ng idea na nandito yung window. Tapos, may 2 electrical outlets din dito. Meron pang more cabinets dito. Check natin, baka ito yung electrical. Yun yung, nandun yung main switch breaker natin. Tapos, dito sa side naman na to, malapit sa door, meron tayong 2-burner built-in cooktop. Sama na yan kapag ito turn over. And drain chute. Ito yung reason bakit may exhaust dun sa labas kanina. Tapos, yung kanilang countertop, gumamit sila dito ng glossy
na tiles. Yung size is 60 by 60 centimeters din, no? Tapos meron tayong 2 stainless steel sink dito. Tapos single faucet. Tapos may backsplash na rin siya na tiling. Yung kagandahan nito, kapag maglilinis ka, may tiles na siya, madali siyang linisin. So, yun yung ating kitchen. Ang ganda niya. Tapos, hindi tayo dyan nagtatapos. Meron pang 2 doors dito. So, check muna natin itong first door. Sliding door yung kanilang gamit. Wood door. Tapos, may lock din siya dito. So, ano bang meron dito? Dito, para siyang bedroom. Pero I think, ito yung pantry area. So, pwede ka magpakabit dito ng shelves, another shelf dito. Gawin mong pantry. Or kung may kasama ka sa bahay, I think kasha din yung single size na bed frame. Tapos may 2 electrical outlet din dito sa part na to. And may window. May ilaw din. So, ito yung ilalim ng staircase. So, isa yon sa room ng Isabela Grand. Tapos, check naman natin yung kanilang toilet and bathroom dito sa ground floor. Wood door din, steel door jamb, and doorknob yung kanilang door type. Tapos, ayan. What's included upon turnover? Kasama po itong wall hang lavatory, water closet, tissue holder. Meron din tayong telephone type shower with faucet and soap holder. Tapos, naka-tiles na rin yung ating flooring. May wall tile cladding din yung ating shower area. Tapos, may isang patong na tiles din yung ating toilet area. Parehas na may drain, kaya okay siya kapag naglilinis. Tapos, meron din siyang owning type window, which serve as our air vent para dito sa toilet and bathroom. So, all good stuff. Very simple lang, yet functional. So, tapos na tayo dito sa ground floor. Check naman natin yung second floor. Nandun yung mga bedrooms. Tara! Bago tayo umakyat sa second floor, mention ko lang po yung kanilang staircase. So, ang kanilang handrail ay wood. Tapos, steel yung kanilang railings. Brown paint finish. Solidly built yung wood, no? Tapos, dito, yung base niya is concrete. Yung kanyang stair tread or stair step ay wood. Tapos, i-check lang natin kung steep ba siya, mahirap siyang akyatin, or sakto lang, friendly siya for senior citizens. So, tara, tayo. So, going dito sa second floor, yan, hindi siya masyadong steep. So, friendly siya for senior citizen or kung may mga kids kayo. Tapos, kung medyo may mas bata pa kayong kids, ang maganda dito, pwede nyo siyang pa-close dito. Nandito yung ating toilet. Pero bago yon, napansin ko, nagumamit sila dito ng fixed window which serve as natural lighting dito sa staircase. So, ngayon, walang electricity pero malinaw pa rin. So, maganda idea na may window dito. Pero fixed yan, hindi natin pwedeng buksan. Tapos, may indoor light dito for kung gusto nyong pakabitan ng chandelier, pwede din. Nakakaganda, nakakadagdag beauty. Tapos, mention ko lang po, yung ating flooring, gumamit sila dito ng vinyl planks na dark, na wood yung style. Tapos, yung height natin, nasa around 9 feet. Yung ceiling natin, meron siyang kisame din na plain white lang din. Tapos, bago tayo pumasok, mention ko lang yung ating walkway, ganito yung size niya. Bago tayo pumunta sa mga bedrooms, check muna natin yung kanilang common toilet and bathroom. This is the bathroom for bedrooms 1 and 2. Yung pang third bedroom, which is the master bedroom, check natin kung may sarili siyang ensuite and bathroom mamaya. So, gumamit sila dito ng wood door. Same yung mga styles, no? Tapos, pedestal lavatory. Meron din siyang water closet. Meron din siyang tissue holder on this side. Soap holder dito. Telephone type shower with faucet. May drain dito. Naka-tiles ng flooring. May partition siya. So, same sila sa baba except that yung dito sa second floor, naka-partition siya. So, kung example, gusto niyo siyang lagyan ng glass enclosure or shower curtain, pwedeng-pwede. Dito talsik yung tubig. Tapos, may drain din yung toilet area and dito sa shower area. Check ko lang kung merong lagyanan ng water heater. Wala. Walang lalagyanan ng water heater dito. Tapos, punta tayo sa mga bedrooms. On this side, itong part ng bedroom na to, this is the first bedroom. So, kasha, ang lawak niya. Pwede dito yung bed na double size or single size. Kasha din hanggang queen size kasi malawak yung bedroom 1. Tapos, may window dito. Yan. Dito yung left side ng bahay.
And another window dito. This is the backyard portion ng bahay. And another window dito. Tapos, mention ko lang, meron siyang 1 electrical outlet for air conditioning unit. So, dito sa bedroom na to, check ko lang yung mga electrical outlet dito sa part na to. Yan, dito, may 2 electrical outlet. Meron siyang setback dito. Ayun yung door. Meron siyang setback dito. Which I think very good yung idea for built-in cabinet from floor to ceiling. So, ma-maximize mo talaga yung space dito sa area. Okay. Tapos na tayo dito sa bedroom number 1. Check natin yung bedroom number 1. Dito sa side na to, bedroom number 2. Oy, ang ganda dito. Parang feel mo princess ka. Tignan mo kasi, overlooking yung ating balcony. Overlooking yung ating front yard, no? So, kasha dito, ayan, yan yung 1 meter. Kasha yung double size na bed frame or single size na bed frame. Tapos, may window dito. Yung window niya is not sliding, pero ano siya, tilt and push na window. Tapos, mention ko lang, may 1 electrical outlet dito for air conditioning unit, another 2 electrical outlet on that side, and another 2 on this side. So, meron siyang another setback dito. Nasa sa inyo kung gusto niyo lagyan ng table or dito yung bed, tapos the rest dyan yung study table or cabinet. So, yun. Ang laki lang ng window dito. Gusto ko lang i-emphasize. Massive yung 2-panel sliding glass window. And ito, fixed kasi to. Saka ang ganda ng itsura. So, yun. Yun yung nakakaganda din dito sa bedroom number 2. And syempre, last but not the least, yung ating master bedroom, which is yung bedroom number 3. Tara, check natin. So, ito yung bedroom number 3. Wow! Ang ganda dito! Ang laki, ang lawak niya. Gumamit sila ng queen size bed frame. So, this is queen size bed frame. Kung gusto nyo king, pwede pa. Kasya pa. Very spacious. Ang ganda ng design. Tapos, may 2 electrical outlets na kaagad doon ako napansin. Tapos, another 1 electrical outlet dito sa part na to for air conditioning unit. Another window dito, tilt and push doon. I think yung design niya talaga, sa pagitan ng mga windows, nandun yung bed frame. So, yun. Yun yung napansin ko dito sa Isabela Grand. Tapos, doon, may 2 electrical outlet din. So, meron na tayong 4 na nakita, plus 1, 5. And, dito, sa portion na to, nandito yung ating built-in cabinet, which is included upon turnover. May mga shelves, drawers, and I think sabitan to ng mga damit. Yes, sabitan ng mga damit. Another shelves pa dito. Meron shelves, tapos storage area sa taas. Yan, sa taas. Tapos meron siyang parang vanity table. Ganito yung size niya. Pwede kayong magpa-install dito ng mirror, tapos mag-order na lang kayo ng chair dito kasi meron ng table para sa inyong mga lalagyan ng mga gamit. And since this is the master bedroom, meron siyang sariling toilet and bathroom, which is on this side. Check natin yung itsura. Okay. So, ang ganda nito. Kakaiba yung kanilang lavatory. Pansin nyo po, meron siyang basin na naka-install dito. Tapos, may sarili siyang, ayan, nakasemento. Yung ginamit na tiles dito is yung parang sa kitchen. Tapos, meron siyang lavatory na malapad, malaki. Maganda. Pwede po kayo magpalagay dito ng cabinet for storage ng lavatory. Tapos, may water closet. Meron din siyang drain dito sa side na to. Tapos, may tissue holder, soap holder, telephone type shower. Ito lang yung toilet and bathroom na may electrical outlet for water heater. Yung buong flooring natin naka-tiles. Dito sa shower area, naka-tiles from floor to ceiling. Tapos, dito sa part na to, may accent yung tiles niya. Yan, pwede itong hot and cold. Yun yung design nitong shower na to. Tapos, may owning type window dito sa part na to. And, yun yung ating ensuite bathroom. Tapos na tayo sa bedroom na to, pero hindi pa tayo tapos dito sa bahay dahil papakita pa natin yung isa sa mga features ng Isabela Grand, yung kanilang magandang balcony. So, ito yung kanilang balcony. Check natin. Check natin yung labas. So, ito yung ating balcony. Ang ganda niya. Ang lawak. So, I think pwede kang mag-isip-isip dito, ganyan, magmuni-muni, yan. Tapos dito, since medyo mas malawak yung space dito comparing doon sa part na yon, pwede kang magpalagay dito ng coffee table and chairs. Yun. Tapos, yan, overlooking lang sa ating mga kapitbahay, sa view, yan. Ang ganda, nakikita natin na overlooking yung Mount Arayat dito sa model house. So, mention ko lang, this is concrete and steel railing yung kanilang design. May dalawang drain para pag umulan, mas mabilis bumaba yung tubig. Tapos, may 2 outdoor lamp din or outdoor light dito sa labas.
Tapos, nandito yung ating window. Nakikita yung sa bedroom number 2. Tapos, pebble washout ang flooring. May accent siya ng brown na tiles. 12, 13, 14. Yan, 14 steps. Tinry kong bilangin from that area papunta dito. So, kung nagmumuni-muni ka, hindi mo na kailangang lumakad dyan sa labas. Dito ka na lang maglakad-lakad pwede. So, yon, just to give you a quick overview po ng price nitong Isabela Grand, you can reserve a property dito sa Solana Zaragoza subdivision for as low as 50,000 pesos. And this specific property has a total contract price of 6,702,220. Pwede nyo po itong i-avail through Pag-ibig financing, in-house financing, and bank financing. Pwede din pong cash. And advantages of owning a property dito, malapit na malapit po ito sa Landers, Marquee Mall, and Lex Angeles exit, hospitals, schools, and other major establishments. And also, yung mga amenities na available dito sa Solana Zaragoza subdivision ay meron tayong basketball court, children's parks and playground, meron tayong swimming pool, meron tayong clubhouse, and 24/7 po yung security. Lahat ng mga gates natin dito ay may mga security guards at meron din pong mga security guards na nagro-roving dito sa subdivision. And yon, if you are interested, please feel free to message me sa aking mga contact details na nakikita nyo po dito sa screen. And pwede nyo din po akong i-message sa aking mga social media accounts available po sa Facebook, TikTok, YouTube, and Instagram. So, yon, maraming salamat po. Sana nakatulong itong video na ito sa inyo, sa mga naghahanap ng properties dito po sa Angeles City. And by the way, I can help and assist you for the entire process po ng pag-acquire or pag-invest ng property, from site tripping to reservation to bank application hanggang sa turnover. I'll be with you po. So, yun lang. Sana makatulong itong video na to. Thank you very much po sa panonood. Have a nice day, everyone.